Dito muna kay Dr. Love, may binabanggit ba sa Biblia tungkol sa pagpapautang at singilan? Meron ate, Uso na ang utangan dati pa? Pati yung responsibilidad ng umutang sa 29th chapter ng Ecclesiastes. Kung bubuksan natin yung Biblia, Ecclesiastes sa Kapitulo 29, tingnan mo ron yung tungkulin ng isang umutang sa pinagkakautangan niya. No? Marapat lamang na kapag umutang tayo ay magbayad tayo. No? Kasi ikaw man ang lumagay sa katayuan ng inutangan mo, hindi ka rin matutuwa, di ba? So, ang mahalaga dito, yung kilalanin natin kung ano yung responsibilidad natin sa ating kapwa. Kapag sa nagpautang naman, kapag daw tayo tumulong, wag na nating isumpat, bayaan na natin ang Diyos ang magbayad sa atin. Kung sakaling hindi siya makabayad sa iyo, makukuha naman yan sa magandang usapan. Kung talagang wala siyang ibabayad, ipagpasa Diyos mo na. Kasi mas may biyayang pupunta sa iyo kaysa doon sa punong-puno ng galit ng puso mo, wala kang biyayang makukuha doon. At sa umutang, yung kababaang loob ng paghingi ng paumanhin at ang intensyon na bayaran ng iyong inutang. Thank you, Dr. Love. Attorney Lorna, kung pangalan ko ang ginamit sa utang, pero hindi ako ang nakinabang, may pananagutan pa rin ba ako sa batas? Meron, kasi ang tawag doon is usurpation of identity. Pag umutang ka at ginamit mo yung pangalan ng iba, usurpation of authority yon. Estafa nga yun eh. Oh. Misrepresentation yun, estafa yun. Kaya lang, kasi dito tayo sa face-to-face, no? Meron namang lesson na learn dito. Unang-una, siguro kasi ganyan, pareho silang business, no? Nagtitinda kayo. Dapat siguro, maging service ng barangay, yung tinatawag na financial literacy. Yung number one, sasabihin na pag may kapital, kailangan pag nangutang, may kasulatan. Dapat sa kasulatan, nandun yung amount, yung interest, kung may interest, kung kailan babayaran, at kung hindi mababayaran, mako-confiscate ang kung may collateral, no? Kung may goods. Kunyari, hindi makabayad ng cash, merong dasyon, pwedeng bayad yung goods sa tindahan, no? Parang gano'n, no? So, and lastly, mahirap yung sasabihin mo, wala kang ginawa ng 2 taon kasi hindi nagbayad. Sa batas, you have a duty to minimize damage to yourself. Ibig sabihin, alam mo hindi nagbabayad ito 2 taon na, hindi mo pwedeng sabihin na, kanya ako ganito, wala akong trabaho kasi hindi ako binabayaran. 2 years yan. 2 years yan na alam mo naman na hindi ka babayaran. Wala kang ginawa. You have the duty to minimize damage to yourself. Yun. Okay, maraming salamat.